Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng Antuaco University campus. Nakasuot siya ng basketball jersey na tila nagbalik siya bilang isang college student at varsity player. Naglalakad siya sa buong campus. Ang lahat ay tila walang katao-tao, isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa paligid. Ang lugar ay tila binabalutan ng maninipis na hamog na nagbigay ng pakiramdam na nasa pagitan siya ng totoo at panaginip. Nakarating si Daniel sa basketball gym. Sa gitna ng malaking court, nakita niya ang isang bola. Kinuha niya ito at nagsimulang maglarong mag-isa. Dribble, tira at pasok. Ang bawat tunog ng bola ay umalingaw-ngaw sa buong gym, ang tanging ingay na naririnig sa kanyang tahimik na pag-iisa. Habang pinapagod ni Daniel ang sarili sa paglalaro, biglang may boses siyang narinig sa may likuran niya. "Mapapagod ka niyan lalo at wala kang kalaro," sabi ng boses. Paglingon ni Daniel, nabitawan niya ang bola. Agad siyang tumakbo papalapit sa pinanggalingan ng boses, niyakap ito at nagsimula na siyang umiyak. Ang niyakap niya ay si Miggy na ang itsura ay mukha noong nasa college pa ito, mas bata, mas masigla at walang sakit. Iyak lang ng iyak si Daniel habang mahigpit na niyakap si Miggy, ngunit hindi ito yumakap pabalik. Nanatili itong nakatayo lang na tila nakikinig ng isang musika dahil may earbuds ito sa kanyang mga tenga. Dahan-dahang kusang kumala si Daniel. Nakita niyang nakangiti si Miggy sa kanya. "Hindi bagay sa iyo ang umiyak talaga, Daniel," sabi ni Miggy. Doon napangiti si Daniel at mabilis na pinahid ang mga luha. "Gusto mo bang maglakad-lakad sa campus?" tanong ni Miggy. Tumango lang si Daniel bilang sagot. Agad niyang kinuha ang kamay ni Miggy at pinagsaklop niya ito sa isa niyang kamay, sinisiguro na hindi ito mawawala. Naglakad sila sa buong campus, tahimik at magkahawak ang kamay. Tila ba ang buong campus ay inilaan lamang para sa kanila. Ang paglalakad ay payapa at magaan sa pakiramdam. Ilang oras din silang naglalakad ng tahimik, magkahawak kamay sa buong campus. Huminto si Miggy at humarap ulit kay Daniel. "Alam mo ba kung ano ang pinakikinggan ko?" tanong ni Miggy. Sumagot si Daniel na nakangiti. "Si Regine Velasquez na naman ano?" Ngumiti ng kay tamis si Miggy. "Hindi, Daniel. Ang pinakikinggan ko ay ang tibok ng puso mo. Ito yung musikang gustong-gusto kong pakinggan. Ang tibok na ito ay isa sa mga pinapangarap ko, ang marinig itong tumibok ng malakas at maligaya." Doon na bumuhos ang emosyon ni Daniel. Bigla itong lumuhod sa harap ni Miggy. "Mahal ko, hindi ko alam kung totoo to o panaginip lang," sabi ni Daniel habang patuloy ang pagiyak. "Pakiusap, huwag mo kong iwan. Hindi ko talaga kaya. Kung aalis ka, isama mo na ako. Ibibigay ko ang buong puso ko sa iyo, ng buong buo talaga. Kung panaginip lang ito, ayoko nang magising. Dito na lang tayo." Dahan-dahang pinatayo ni Miggy si Daniel. Ang matamis na ngiti ni Miggy ay may bakas na ngayon ng pait. "Daniel, can you let me go?" tanong ni Miggy. Ngunit matigas si Daniel. Hindi siya nakinig. Sa halip na sumagot, niyakap niyang muli si Miggy ng kahigpit. "No, no, no, I won't. Please stay, mahal. Please," sigaw ni Daniel sa buong campus. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Dito na din yumakap si Miggy pabalik at ngayon ay lumuluha na din ito.
Daniel, salamat sa lahat ng sakripisyo mo, pabulong na sabi ni Miggy. Ang boses ay nanginginig. Maghihintay ako sa iyo hanggang sa muli nating pagkikita. Habang mahigpit na yakap ni Daniel si Miggy na umiiyak, biglang naglaho ito. Parang bula, biglang nawala si Miggy sa kanyang bisig at naiwan si Daniel na umiiyak sa gitna ng campus, ang mga kamay ay nakayakap sa kawalan. Biglang nagising si Daniel sa isa sa mga silid ng suite ng ospital na kinuha niya para kay Miggy. Nandoon ang mga angtwako. Ang kanyang mamiyo ay nakaupo sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang noo. Mabilis na bumangon si Daniel, ang mga mata ay may hinahanap. Ma'am, is Miggy awake? Hindi nagsalita ang kanyang mamiyo at yumuko lang. Humarap si Daniel sa kanyang ama at kuya. Ang boses nito ay galit at pasigaw. Dad, kuya, is Miggy awake? Calm down son, it's not good for you, sabi ng matandang angtwako. Kumalma naman si Daniel, ngunit nanatili ang tindi ng urgency sa kanyang mga mata. Agad siyang niyakap ng kanyang mamiyo. Si David naman ay nagsalita. Ang boses ay mahina. Daniel, he is not yet awake. Nasa ICU pa rin siya, but I think you already know the situation. It's the machine that hindi natuloy ni David ang pagsasalita dahil sumagot si Daniel. Ang boses nito ay puno ng conviction. I know, kuya, and that machine stays, matigas na sabi ni Daniel. Matagal na natahimik ang lahat. Binasag ng matandang angtwako ang katahimikan. Son, his parents are here. Nandoon sila ngayon sa waiting area ng ICU. We discussed something earlier. Huminto siya sandali at dinagdagan ang bigat ng balita. The doctor explained everything to us. It was devastating for his parents also, but after 5 days, if no sign of improvement, the parents will sign the papers to let Miggy go. Nang marinig iyon ni Daniel, para siyang naaburido. Nanigas ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at pagtanggi. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakahiga. Pinigilan siya ni David at hinawakan ang kanyang braso. Daniel, where are you going? Mag-usap muna tayo. Ngunit naitulak siya ni Daniel ng malakas. Walang sinabi si Daniel at tumakbo itong mabilis palabas ng silid. Dire-diretso patungo sa ICU. Sumunod naman ang pamilya ni Daniel sa kanya, nagmamadali. Nang makarating si Daniel sa waiting area ng ICU, naroon si Nanay Lina at Tatay Bert na nakaupo at tulala. Doon na lumuhod si Daniel sa mismong harapan nila. Umiiyak ito ng parang batang inagawan ng laruan at ang matinding paghihirap niya ay pinagtitinginan ng ibang tao na nandoon sa lugar. Lumapit naman si David sa kapatid para patayuin ito, ngunit naitulak lang siya ulit ni Daniel at hindi siya pinansin. Tita, tito, parang awa niyo na po, huwag nating pabayaan si Miggy, hiyaw ni Daniel, ang mukha ay basang-basa na ng luha. Please, nagmamakaawa ko. Please don't let Miggy go. Hindi ko po kaya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Nanay Lina habang nakaluhod pa rin. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin. Kahit maubos pa pera ko, wala akong pakialam. Please tita, tito, maawa kayo. Hayaan nating manatili si Miggy. Hindi ko po kaya. Let the machine keep him alive, please. Hiyaw ni Daniel na ayaw paawat, ang kanyang boses ay desperado at punong-puno ng pag-asa. Dahan-dahang pinakawala ni Nanay Lina ang kanyang kamay kay Daniel at itinayo ito mula sa pagkakaluhod. Niyakap niya ito ng sandali at iniharap sa kanya. Daniel, iho, alam kong masakit sa iyo ito, pero masakit din ito sa amin, Daniel. Sobra talaga. Sa bawat tunog ng machine dyan, parang sinasaksak ang dibdib namin ng tatay niya, sabi ni Nanay Lina. Pinahid ni Nanay Lina ang luha. Kung makikita mo lang, Daniel, ang anak ko sobrang nahihirapan na. Ang katawan niya huminto na sa pakikipaglaban, iho. Ang machines na lang ang nagpapatuloy ng buhay niya. Huwag na nating hayaang mas lalo pa siyang maghirap, Daniel. Kaya kailangan nating tanggapin, Daniel. Kailangan na niyang magpahinga. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa naman siya bibitawan agad. May 5 araw pa tayo. Iyon din ang sabi ng doktor. Hinawakan ni Nanay Lina ang mukha ni Daniel. Iho, sa loob ng 5 araw na yan, ipagdasal natin na ang doktor ay nagkakamali. Ipagdasal natin na may himala pa. Pero pagkatapos noon, kailangan na natin maghanda. Magpahinga ka muna, anak. Hayaan mo muna kaming magbantay ng Tatay Bert mo. Hindi na kumibo si Daniel. Nanatili siyang nakatitig kay Nanay Lina
Ang mga mata ay puno ng pagtanggi ngunit wala ng lakas upang sumagot. Nilapitan siya ulit ni David at niyakap. Kuya is here. Our family is here, Daniel. Di ka iiwan ni Kuya, okay? We got this, sabi ni David. Yumakap naman ang Mami Yu ni Daniel at inilalayan siya pabalik sa suite. Samantala, lumapit naman si Dave sa mga magulang ni Miggy. Lina, Bert, kung nagugutom kayo, may pagkain sa suite, alok ni Dave. At kung gusto nyong magpahinga, may nakalaan na room doon for you. Nagpasalamat naman ang mag-asawa. Salamat po sir, babantayan muna namin ang anak namin dito, sagot ni Nanay Lina malungkot ang boses. Tumangulang ang matandang ang tuwako at umalis din. Sumunod patunging suite, dala ang bigat ng sitwasyon. Sa loob ng 3 araw matapos ang pagmamakaawa ni Daniel sa waiting area at pagtanggi sa desisyon ng mga magulang ni Miggy, ngayon lang pumasok si Daniel sa ICU. Tahimik siyang umupo sa tabi ng higaan ni Miggy. Nakatingin lang siya kay Miggy. Walang buhay, walang galaw, napapalibutan ng mga tube at machines na nagbibigay ng matinis at paulit-ulit na tunog. Ang 3 araw ng pag-asa ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Kinakausap ni Daniel si Miggy. Ang sakit mahal ko, sobrang sakit talaga. Dapat malakas ako for you, pero hindi ko talaga kaya Miggy. 3 araw, ganito na tayo sa loob ng 3 araw. Sa panaginip ko, hinarap mo ako. Sinabi mong maghihintay ka. Pero walang himala, Miggy. Tingnan mo, ang mga makina na lang ang bumubuhay sa'yo. At alam kong hirap ka na. Alam kong gusto mo nang magpahinga. Hinigpitan ni Daniel ang hawak sa kamay ni Miggy. Alam mo ba, gusto ko na lang sanang maging makasarili. Gusto kong ipilit na buhayin ka. Kahit na umaasa ka na lang sa mga machines. Ayaw kong mawala ka. Ayoko talaga mahal ko. Pero mali na, hindi na kita kayang saktan pa mahal. Hindi na tama na pahirapan pa kita. Narinig ko ang pangako mo sa panaginip ko. Diba maghihintay ka? At panghahawakan ko iyon. Niyuko ni Daniel ang ulo at hinalikan ang kamay ni Miggy. Kaya eto na, kung ano man ang mangyari kahit hindi pa ako handa, papakawalan na kita Miggy. Pinapayagan na kitang umalis. Magpahinga ka na mahal ko. Hindi na ako lalaban pa. Maghihintay ako sa araw na magkikita tayong muli. Hindi ko alam kung kailan pero maghihintay ako mahal ko. Mahal na mahal kita Miggy. Sobra. Huwag mo kami hayaang magtanggal ng machine please. Kung ready ka na, pinapalaya na kita. Mahal na mahal kita. Sobra. Binitawan ni Daniel ang kamay ni Miggy, dahan-dahan na tila nagbigay ng pahintulot. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Tumayo si Daniel at lalabas na sana ng ICU, bitbit niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, biglang tumunog ang mga machines. Ang tunog ay malakas at continuous na tila si Miggy ay nagpapaalam na. Tumingin si Daniel. Ang mga linya ng monitor ay tuwid na nagpapahiwatig na ng pagtigil ng buhay. Agad na pumasok ang doktor at mga nurses kay Miggy para asikasuhin. Si Daniel ay nakatayo lang, nakatingin at umiiyak. Hindi siya lumapit. Tila ba narinig siya ni Miggy at nagpaalam na ito sa sandaling ginawa ni Daniel ang kanyang desisyon. Maya-maya, sinabi ng doktor nang walang emosyon ang oras ng kamatayan ni Miggy. Doon na lumabas si Daniel at tumakbo. Tumakbo siya ng palayo sa silid at sa katotohanan. Nang nakaabot siya sa hallway, nasalubong niya si David na pupunta sana ng ICU. Agad na niyakap ni Daniel ang kanyang kuya. Iyak lang ng iyak si Daniel habang yakap ang kanyang kuya. Wala na siya kuya. Wala na siya. Hindi kumibo si David. Hinahawakan lang nito ang likod ni Daniel habang mahigpit na nakayakap na tila sinasalo ang lahat ng sakit ng kanyang kapatid. 40 taon ang lumipas matapos ang huling hininga ni Miggy sa ICU ay nagpatuloy pa rin ang buhay ni Daniel. Sinubsob niya ang kanyang sarili ng lubusan sa trabaho. Naging matagumpay si Daniel tulad ng kanyang kuya David sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng Angtuaco. Nakita ng lahat ang kanyang success sa business ngunit kailanman hindi siya naging masaya. Hindi na nag-asawa si Daniel. Bagamat maraming lumalapit na kababaihan, hindi niya ito pinapansin. Tanging si Miggy lang ang kanyang minahal at hindi na ito nagbago. Ang lahat ng material na tagumpay ay hindi nakapagpuno ng malaking puwang na iniwan ni Miggy.
Ang kanyang pag-ibig at pangungulila ay hindi kailanman nagbago. Pinagawa ni Daniel si Miggy ng isang napakalaking mausoleo sa isang exclusive na cemetery. Sa loob ng mausoleo ring iyon, kasama ni Miggy na nakalibing ang kanyang mga magulang na sina Nanay Lina at Tatay Bert na inalagaan ni Daniel hanggang sa huli nilang hininga. Sa loob ng 40 taon, kahit umulan o umaraw, kahit may sakit o wala, lagi at palaging bumibisita si Daniel sa puntod ni Miggy. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan at ang buwan ay naging dekada, ngunit ang sakit ay nananatili. Sa loob ng 40 taon, umiiyak pa rin si Daniel sa puntod ni Miggy, isang tahimik na patunay sa pangako niya na siya ay maghihintay at hindi siya makakalimot. Matapos ang kanyang nakasanayang pagbisita sa mausoleo ni Miggy, bumalik si Daniel sa kanyang silid. Wala na ang kanyang kuya David, Mami Yu at maging ang kanyang ama. Pumanaw na rin sila sa katandaan. Tahimik at mag-isa siyang humiga at nakatulog. Hindi na nagising si Daniel kinaumagahan. Mapayapa siyang pumanaw sa kanyang katandaan. Hindi siya pinahirapan ng kanyang kamatayan na tila ba sapat na ang paghihirap niya sa loob ng 40 taon ng pangungulila. Ang kanyang puso na matagal nang nasasaktan ay sa wakas nagpahinga na. Nagdilim ang paligid. Nang magbukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili sa isang lugar na pamilyar ngunit hindi totoo. Nasa Angtuaco University siya ngunit walang katao-tao, tanging ang mga matatayog na gusali at ang katahimikan. Ang buong university ay tila nababalutan ng maninipis na hamog. Mabilis siyang tumingin sa sarili. Nakasuot siya ng Angtuaco University basketball jersey. Bigla siyang may narinig na tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Daniel! Nandoon si Miggy, nakatayo sa gitna ng quadrangle na nakangiti. Nakasuot ito ng nerdy niyang look noong college, malaking salamin at simpleng polo shirt, walang bakas ng sakit. Tumakbo si Daniel papunta kay Miggy at niyakap siya ng mahigpit. Mahal ko, miss na kita, ang bulong ni Daniel. Ngumiti lang si Miggy at mahigpit siyang niyakap pabalik. Kumala si Daniel mula sa yakap. Naluha-luha ang mata niya habang pinagmamasdan ang mukha ni Miggy. Langit na ba ito, mahal? Nasaan tayo? Tumawa si Miggy. Ang lakas ng loob mo namang magtanong, Daniel. Sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Biro nito. Sumimangot si Daniel ngunit muli siyang niyakap ni Miggy. Hindi lang ikaw ang naghintay, Daniel. Ako din, sinabi ni Miggy. Nasa tabi mo lang ako araw-araw. Hindi ako pumunta sa liwanag. Naging mission ko ang makahanap ng magpapasaya sa iyo bago ako tumawid. Minsan ako pa nga ang tumutulong sa mga possible mong lovers para sumaya ka. Kumala si Daniel ulit. At bakit naman gusto mo akong magmahal ng iba? Tanong niya. Niyukod ang kanyang ulo. I'm so sorry, mahal. Dahil sa akin hindi ka tuloy nakatawid. Sumagot si Miggy. Kailangan mong sumaya, Daniel. Ngunit bigo akong gawin niyon. Agad na umiling si Daniel. Hindi ako sasaya hanggang sa hindi ikaw ang nagbibigay ng pagmamahal sa akin. Ikaw lang ang pangarap kong ibigin. Walang iba, mahal ko. Mas masaya akong mag-isa kaysa makapiling ang taong hindi ikaw. Hinawakan niya ang kamay ni Miggy. Ngayong nagkita tayo ulit, hindi mo lang alam gaano ako kasaya. Pangarap ko'y ibigin ka at sa habang panahon at kahit sa kabilang buhay, ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang kulang sa buhay ko. Mahal kita, mahal ko. Mahal na mahal kita, Miggy. Ngumiti si Miggy, isang ngiti na napakatamis. Binago mo lang yung kanta eh. Pero mahal ko, sabay tayong pupunta at magkasamang tatawid sa liwanag. Mahal na mahal din kita. Inilapit ni Miggy ang kanyang mukha at naghalikan silang dalawa, isang mahaba at matamis na halik ng pagsasama. Pagkatapos, kumala si Miggy at hinawakan ang kamay ni Daniel. Naglakad sila patungo sa isang sulok ng quadrangle kung saan nagmumula ang napakaliwanag at maputing liwanag. Napatigil si Daniel. Napaluha siya dahil nakita niya si David, ang kanyang mami at ang kanyang daddy ay naghihintay sa kanya doon sa liwanag. Ngumiti si Miggy kay Daniel. Tara na, mahal ko. Sabay na tumawid ang dalawa patungo sa liwanag habang ang Angtuaco University sa kanilang likuran ay unti-unting naglalaho sa katahimikan. Epilogue. Ang huling pagtawid ay hindi katapusan kundi ang simula.
Matapos ang yakap ng pagmamahal kasama ang kanyang pamilya ay hinila ni Miggy si Daniel palayo. Hindi kalayuan ngunit sapat para maging silang dalawa lang ulit. Ang paligid ay hindi na ang Tuaco University kundi isang espasyo na puno ng purong liwanag at kapayapaan. Walang pader, walang hangganan, tanging walang katapusang horizon ng mainit at maputing liwanag. Sa gitna ng liwanag, tinitigan ni Daniel si Miggy. Ang huling 40 taon ng paghihirap na parang isang masamang panaginip ay unti-unting lumalabo. Naramdaman ni Daniel ang lamig ng kanyang kamay, ngunit ang lamig na iyon ay napalitan agad ng init at buhay ni Miggy. Hindi ko na kailangan magtanong kung nasaan tayo, di ba mahal? Tanong ni Daniel habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti si Miggy. Wala na tayong hahanapin, Daniel. Wala na tayong aalisin. Wala nang sakit. Tayo lang, walang hanggan. Inilapit ni Daniel ang mukha niya. Ang tagal nating naghintay. Pero sulit, hindi ba? Tinupad mo ang pangako mo, bulong ni Miggy. Hindi ka nag-asawa, hindi mo ako pinalitan, hinintay mo ko kahit nagbigay ako ng pagpipilian. Paano ako sasaya kung ikaw lang ang dahilan ng aking kasiyahan? Alam mo yan, ikaw lang ang tibok ng puso ko kahit nawala na ito sa loob ng 40 taon. Sa pagkakataong ito, inangkin ni Miggy ang labi ni Daniel ng may pangakong matagal nang nakabinbin. Naging masidhi ang halik. Hindi na ito halik na puno ng pag-aalangan o lungkot, kundi walang tigil na pag-ibig na matagal nang kinulong ng dalawang kaluluwa. Sa liwanag, wala nang bigat, wala nang pagod. Ang kanilang pag-ibig ay naging purong enerhiya na tila nagpaikot sa paligid nila. Habang nagpapatuloy ang kanilang halik, nagsimulang maglaho ang kanilang mga suot. Ang kanilang pagkakayakap ay naging mas mahigpit at walang pagitan. Hindi na silang dalawang katawan na naghahanap ng kaligayahan, kundi dalawang kaluluwa na nagbalik loob. Ang mga nagiinit na daloy ng liwanag ay bumabalot at nag-iisa sa kanilang dalawa. Sa espasyong iyon na walang oras at walang limitasyon, naramdaman ni Daniel na kumpleto na siya. Ang 40 taon na pag-iyak sa mausoleo ay naglaho na. Ang dalawang kaluluwa na matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan ay nag-isa na. Tinitigan ni Miggy si Daniel sa mga mata at sinabing, "Hindi na kita iiwan, mahal." Mabilis namang sumagot si Daniel, "Huwag kang aalis, dito lang tayo. Sa liwanag na ito, tayo lang." Nanatili silang magkayakap sa gitna ng liwanag, walang oras, walang sakit, tanging walang hanggang kapayapaan at pag-ibig. Isang tahimik na yakap na nagtapos sa kwento ng pag-ibig na naghintay ng 40 taon para maging totoo. Silang dalawa ay pangarap ng isa't isa.